Bago pa man dumating ang mga banyagang paniniwala sa kapuluan, mayroon ng sariling paraan ang mga sinaunang Pilipino sa pag-unawa sa mundo. Hindi ito sistematikong isinulat at hindi rin iisa ang anyo sa bawat rehiyon. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika at kultura, may isang ideya na paulit-ulit na lumilitaw, ang konsepto ng isang nilalang na higit sa lahat. Hindi siya halimaw na gumagala sa dilim. Hindi rin siya espiritu na maaaring iwasan. Sa halip, siya ay isang presensya na hindi matatakasan, isang puwersa na hindi lamang umiiral sa mundo, kundi sumasaklaw dito. Sa ilang bahagi ng Luzon, ang pangalang ibinibigay sa kanya ay Bathala, ngunit sa ilang lumang paniniwala, ang pangalang ito ay hindi basta ginagamit. Dahil ang pagbanggit nito ay hindi lamang pagtukoy, ito ay isang anyo ng pagkilala. At sa ilang paniniwala, ang pagkilala ay sapat upang mapansin ka. Sa karamihan ng mga salaysay, si Bathala ay hindi inilalarawan sa malinaw na anyo. Hindi dahil wala siyang anyo, kundi dahil ang anyong iyon ay hindi ganap na kayang iproseso ng mata ng tao. Sa ilang pira-pirasong paglalarawan, sinasabing kung siya ay magpapakita, ang kanyang presensya ay hindi limitado sa isang hugis. Ang kanyang katawan ay tila binubuo ng liwanag, ulap at isang uri ng enerhiya na patuloy na gumagalaw. Parang ang mismong kalangitan ay nagkaroon ng anyo. Ngunit sa kabila ng liwanag na ito, may kabaligtaran din, mga bahagi ng kanyang anyo na tila mas madilim kaysa sa gabi. Mga espasyo na parang walang laman, ngunit may lalim na hindi masukat. At sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang hugis na halos kahawig ng tao, ngunit napakalaki, lampas sa anumang sukat na kayang maunawaan. Kung saan dapat naroon ang mukha, may isang liwanag na hindi mo kayang titigan ng matagal. Hindi dahil ito ay simpleng maliwanag, kundi dahil habang tumatagal ang pagtitig, may pakiramdam na parang may tumitingin pabalik. May mga salaysay na nagsasabing ang paglapit ng ganitong presensya ay hindi agad nakikita, ito ay nararamdaman mula sa paligid. Ang hangin ay biglang bumabagal na parang may pumipigil sa paggalaw nito. Di mga dimulap ay nagiging mas mabigat, mas makapal at tila hindi sumusunod sa karaniwang galaw ng panahon. Ang liwanag ng araw ay nagiging kakaiba, hindi ganap na nawawala, ngunit parang may nakaharang na hindi mo makita at sa gitna ng lahat, nang ito may isang katahimikan na unti-unting bumabalot sa paligid. Hindi ito simpleng kawalan ng tunog. Ito ay isang uri ng katahimikan na parang may presensyang nakikinig. Sa ganitong mga sandali, may mga taong nagsasabing napapatingala sila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil parang may humihila sa kanilang paningin pa itaas. Sa sandaling tumingala ang tao, doon nagsisimula ang isang karanasan na hindi madaling ipaliwanag. Hindi agad makikita ang buong anyo. Sa halip, may mga bahagi lamang, isang galaw sa likod ng ulap, isang liwanag na hindi sumusunod sa araw, o isang anino na masyadong malaki upang maging normal. At habang mas tumatagal ang pagtitig, unti-unting nagiging malinaw ang isang bagay, na ang nakikita mo ay hindi lamang bahagi ng kalangitan, kundi isang bagay na naroon sa loob nito. Sa ilang salaysay, may mga nagsasabing sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang kanilang pagtingin ay hindi na sila ang may kontrol. Parang may kapalit na nangyayari habang sila ay tumitingin. May isang bagay din ang tumitingin pabalik. Ang pinakanakakatakot sa karanasang ito ay hindi ang anyo na nakita, kundi ang pakiramdam na kasama nito. Isang bigat na hindi pisikal, ngunit malinaw na nararamdaman. Parang ang hangin ay nagiging mas makapal at ang bawat paghinga ay nangangailangan ng mas maraming lakas. Parang ang mismong espasyo sa paligid ay nagiging mas mabigat kaysa dati. Sa ganitong sandali, ang tao ay nakakaramdam ng isang bagay na bihira niyang maranasan, ang pakiramdam, ang pagiging maliit. Hindi lamang maliit sa sukat, kundi maliit sa kahulugan. Sa lahat ng nilalang sa mga alamat, si Bathala ang may pinakamalaking distansya mula sa tao. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikipag-usap sa paraang maiintindihan. At hindi rin siya nagpapakita upang makilala. Sa halip, siya ay nananatili sa isang antas na hindi kayang abutin. At sa distansyang iyon may isang uri ng takot na naiiba sa karaniwang takot. Hindi ito takot na may kalaban ka, kundi takot na wala kang laban.
Sa harap ng ganitong presensya, ang reaksyon ng tao ay hindi lamang takot. Ito ay halo ng takot at paggalang. Isang pagkilala na may mga bagay na hindi dapat hamunin, hindi dapat sukatin, at hindi dapat ipilit na unawain. Sa mga sinaunang panahon, ito ang dahilan kung bakit may mga ritual at alay. Hindi bilang paraan upang kontrolin ng Diyos, kundi bilang paraan upang manatili sa kaayusan ng mundo. Dahil sa ganitong paniniwala, ang pinakamahalaga ay hindi kung paano mo mauunawaan ang presensya, kundi kung paano ka mamumuhay sa ilalim nito. Ngunit sa mas madilim na pagtingin, may isang tanong na hindi agad tinatanong. Kung ang isang nilalang ay sapat na makapangyarihan upang baguhin ang kalangitan, sapat ba ito upang mapansin ang bawat tao sa ilalim nito? At kung ang kanyang presensya ay nararamdaman kahit hindi siya nagpapakita, gaano kadalas siyang naroroon? Sa ganitong pananaw, ang katahimikan bago ang bagyo ay hindi lamang natural na mangyayari. Maaring ito ay isang sandali ng paghihintay. Hanggang ngayon, may mga sandali kung saan ang kalangitan ay nagiging kakaiba. Ang kulog ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Ang hangin ay tila may bigat. At ang katahimikan bago ang bagyo ay parang may isang bagay na nagmamasid. Sa sandaling iyon, kapag ikaw ay tumingala, maaaring may isang tanong na kusang lilitaw sa isip mo. Kung may isang presensya na matagal nang naroroon sa itaas, hindi kaya mas matagal ka na rin niyang nakikita? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?